Gihagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magpa-drug test sila. Kini agig tubag sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nga pamatud-an ni kanhi Presidente Duterte ang akusasyon niini nga nagagamit og illegal nga droga ang Pangulo. Ato ibalik si Argil Relator. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Kini ang hagit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Human gisulti ni House Speaker Martin Romualdez nga magpagawas og pruweba ang kanhi Presidente sa akusasyong nagagamit matud pa og illegal nga droga ang Pangulo. Since at the beginning of his term, it is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Pangutana pa sa kanhi Presidente kay Presidente Marcos. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Among ipaningkamutan nga makuha ang pahayag sa Malacañang labot ni ini. Gitubag sab ni Duterte ang banat ni Presidente Marcos labot sa paggamit matud pa sa kanhi Presidente og fentanyl. Sumala ni Duterte tungod kini sa disgrasya sa motor, pipila ka bulan una nagsugod ang kampanya pagka-presidente ni atong 2016 kung asa nakahiagom siya og injury sa iyang spine. Gitambagan niya si Presidente Marcos nga magbasa labot sa fentanyl. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Gibutyag sab ni Duterte nga doon na matud pa'y miyembro sa kabinete sa Pangulo nga kauban ini sa paggamit og illegal nga droga kaniadto. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko at tao dumadala sa diyan sa Malacañang. Body-body mo yan sila. Gibanatan sab sa kanhi Presidente ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Human gisulti sa ahensya nga wala sa ilang drugs watch list si Pangulong Marcos. Itong mga PDEA na itong mga na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Oh, sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Wala daw niya gidawat ang listahang gipresenta kaniya sa PDEA kaniadto apan ipapangita niya kini karon og i-release sa publiko kung madawat niya kini. Sa hisgutan ng charter change, sumala sa kanhi Presidente sa Republican presidential type nga gobyerno, mahimo matud pa nga Prime Minister si Speaker Romualdez ug mahimong ceremonial president si Pangulong Marcos. Isulod matud pa ang anak sa Pangulo sa higayong hinog na kini. Ferdinand Marcos, wag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. You are not doing anything to redeem your name. Duna sab siya panawagan labot sa issue sa International Criminal Court o ICC. Sir, bitawan mo yung ICC. Wag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Nanawagan sab ang kanhi Presidente sa mga taga-suporta sa Marcos Duterte nga dili mag-away. Huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan para kasi pangpahaba nila. Makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Let me state
this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao.